Pakinggan po natin itong sinabi ni Harry Roque at ating pong bigyan ng reaksyon. Ako po kasi naniwala, no? Una-una sa kasaysayan, hindi po natin ever naging kalaban ang China. Ang mga naging kalaban natin, Espanyol, Amerikano at mga Hapon. Pangalawa, naniniwala po ako na bilang isang bansa na galing sa hirap at biglang yaman, ang China wala pong interes na makipaggera. Ang China ang gusto lang niya magpatuloy ang kanyang pag-unlad at ako naman, dahil nakikita ko na talaga naman pong economic miracle ang nangyari sa China na mga 20 years ago, gutom na gutom sila sa ilalim ni Mao Zedong. Tapos ngayon, pangalawang pinakamalakas na at masigla ng ekonomiya na dapat makinabang din tayo doon sa pagyaman at pag-unlad ng China. Bakit naman hindi? Kapitbahay tayo ng China. Halos pwede mo nga languyin yung sa norte natin from Babuyan Island papunta ng Taiwan, nakabahagi ng China. At huwag natin kakalimutan, kaya naman tayo binili ng mga Amerikano nga sa mga Espanyol, nais nilang magkaroon ng stepping stone papunta ng China. So ang buong akala ko, pagpapatuloy niya yung ating mabuting relasyon sa ating kapitbahay na China. Nagkaroon naman tayo ng mas mataas na pamumuhunan galing sa China. Pangalawa, mas mataas na pangangalakal at pinaka-importante, marami ring mga turistang dumating dito. Bakit naman natin babaguhin yan? Yan yung mga tinatamasa natin sa pagkakaibigan sa panahon ni Presidente Duterte. So nagulat ako talaga nang mula nang bumalik siya sa kauna-unahan niyang trip sa Amerika, nagbagong posisyon niya. Ayun, napakinggan po natin. Alam niyo mga kababayan, sila, paiba-iba po sila ng sinasabi. Nakakalito na po sila at napaka-inconsistent. May sinasabi sila na hindi natin kaya ang China kapag nagkaroon ng gera, na wala po tayong laban. Pero at the same time, narinig niyo naman po kay Harry Roque na sinabi niya na hindi natin naging kalaban ng China based on history, no? At tila sinasabi niya na hindi po makikipaglaban ang China, no? So, sa madaling salita, kinukontra nila yung sinasabi nila na hindi natin kaya ang China pagdating sa gera. So, in other words, yung mga fear-mongering at warmongering at pananakot na ikinakalat sa social media at mga pro-China narrative na tinatakot ang mga Pilipino na magkakaroon ng gera ay palpak. Palpak pala yung mga narrative na yon, no? Dahil sila na mismo ang nagsasabi na hindi pala away ang China. Sabi dito, Xi says China seeks to be friends with US, won't fight hot war. Sabi naman dito sa Al Jazeera, China doesn't want a cold war or hot war with anyone. Sabi yan ng kanilang pinuno na si Xi Jinping. Ayan. So sa madaling salita, wala pala tayong dapat talagang ikatakot kung i-assert natin ang ating claim sa West Philippine Sea dahil hindi nga po manggegera ang China. Taliwasa, sinasabi din ng kampo nila na lagi nilang panakot na hindi natin kaya ang China, na matatalo lamang tayo sa gera, no? So sa madaling salita, palpak yung mga narrative na yon dahil sila na rin mismo nagsasabi na hindi tayo lalabanan ng China. Yun nga din po ang paniniwala ko, na hindi po sasayangin ng China ang kanilang naipundar sa kanilang ekonomiya sa mahabang panahon dahil lamang sa West Philippine Sea. At talagang buong mundo kukundinahin siya. Kung babalikan po natin yan, balikatan exercises na lalahukan ng 4 na bansa. Magpapadala ng tropa nila ang France at ang Australia. Pero mainly, mga Amerikano at Pilipinong sundalo po ang mga main character dyan, no? Sila po talaga yung may pakanan nito. Yung balikatan exercises na sa akin pong pagkakatanda ay parang pinahinto or sinuspende nung nakaraang administrasyon. So yung pong balikatan exercises na yan ay isang malaking military drill, no? Na halos 17,000 po ang lalahok dyan. Yan po ay oobserbahan, no? Oobserbahan ng mga bansa gaya ng Germany, Brunei, Canada, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, at Vietnam. Ayan po. So nakikita nyo kung gaano kadaming bansa ang pabor sa mga gantong uri ng exercises. Nalalahukan ng libo-libong sundalong Amerikano, Pilipino, Pranses, at saka Australian na oobserbahan ng mga bansang nabanggit ko sa inyo. Yang pangyayaring yan, no, kasalukuyang nangyayari, yan po ay nagsasend ng napakatinding signal, napakatapang na signal sa China na hindi uubra ang ginagawa nilang ganid na pagkamkam sa teritoryo at soberanya or exclusive economic zone ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Dahil halos buong mundo ang makakalaban nila. Kaya mismong China naiintindihan yan na they will not be able to afford na makipaggera dahil sila po ang talo sa dami ng bansang hindi sumasang-ayon sa kanila. At lumabas din po sa bibig ni Harry Roque na hindi pala away ang China, no? Pero at the same time, yun na nga, sila rin na nagsasabi na hindi natin kakayanin ng China. Natalo tayo, na tayo ang dehado. But at the same time, sinasabi din nila na
hindi maaaring magkaroon ng gera dahil hindi nga po pala away ang China. Then therefore, wala tayong dapat ikatakot at hindi natin dapat paniwalaan ang mga warmongering, fearmongering at mga gera narrative na panakot sa mga Pilipino. Dapat nating i-dismiss yon. Sila rin mismo, kinokontra nila yung sarili nila. At sinabi naman ni Xi Jinping na ayaw nila ng gera. Puro pananakot lamang sila. Kaya nga po tayo kapag naniwala tayo sa pananakot nila at nagpatakot tayo, nagpadala tayo, at nag-give up tayo, nanalo sila nang wala silang ginagawa. Nakuha nila ang gusto nila, ang teritoryo na gusto nilang agawin nang walang kahirap-hirap. Dahil nagpatakot lamang tayo. Wala po talaga tayong dapat ikatakot. Sila ang dapat matakot. Dahil sa dami ng bansang pwedeng lumaban sa kanila sa ginagawa nilang kagaguhan at ganid na pagkamkam sa ating mga teritoryo, halos buong mundo ang makakalaban nila. So, dinidismiss din ng kampo nila Harry Roque yung kanilang narrative na hindi kakayanin ng Pilipinas ang China. Dahil sabi nga nila, based on history, hindi natin nakalaban ang China. No? Pero actually, medyo sablay nga rin yung ganung statement eh. Parang 'di ba? Parang hindi nag-iisip na porket hindi mo nakaaway noon ay hindi mo na makakaaway ngayon. But then again, sa laki nga po ng naipundar ng China, no, sa kanilang ekonomiya, hindi nila hahayaang masira iyon dahil lamang sa pakikipaggera. Kaya sila mismo, ang kanilang pinuno, nagpapahayag na ayaw nila ng cold or hot war dahil they will not be able to afford, no? Baka back to zero na naman sila. Tsaka dun sa sinasabi ni Harry Roque na tila sinasabi niya na malaki ang pakinabang natin sa China, no, nung nakaraang administrasyon. Sa totoo lang mga kababayan, paghambingin nyo. Nung panahon ni Pinoy, tayo ay dikit sa Japan at sa Amerika. Kaya ang ekonomiya natin binansagang rising tiger of Asia. Boom na boom ang economy at ang tourism natin. E nung panahon ni PRRD, dumikit tayo sa China. Anong napala natin? Anong nangyari sa ekonomiya? Sabi, ayan, bumalik tayo sa pagiging, kung noong time ni Pinoy, we were rising tiger of Asia, noong time ni PRRD, ayan, nakalagay. Balik tayo sa pagiging sick man of Asia. No? Kaya ngayon time ni Pangulong Marcos Jr., sinusubukan niya ulit na ibangon ang Pilipinas na makipagrelasyon tayo sa mga kaalyadong bansa, mabubuting bansa na tumutulong sa ating ekonomiya at sa ating seguridad. Dapat po natin suportahan yon. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Harry Roque na may napala tayo sa China. Maaaring yes, meron tayong napala, pero mas may napala tayo sa Amerika at sa Japan. Kung titignan niyo po ang records ng Bangko Sentral, pagdating sa investment, materialized investment, mas maraming nag-materialize investment po ang Japan sa Pilipinas. Number 1 po ang Japan. Sumunod po China, pangatlong Amerika. Pwede niyo pong halongkatin ang records, no? Yan po yung pagkakatanda ko, nakita ko yung impormasyon na yan. So sa madaling salita, mas malaki po ang napapakinabang natin sa Japan kumpara sa China. And may mga napakinabang din tayo sa Amerika. Considering nung panahon ni PRRD, inayawan na niya ang Amerika. Halos itinakwil na niya ang Amerika. Pero, pangatlo pa rin sa mga nag-invest. Materialized investment we are talking about materialized investment. Pangatlo pa rin ng Amerika. Pero number 1 ang Japan. Nung mga panahon tinatakwil pa ni PRRD ang Amerika noon, what more pa ngayon na tayo ay dumidikit na at ine-embrace natin ang mga totoong kaalyado na hindi tayo inaagawan ng teritoryo. Japan, Amerika, Australia, France, Canada, at iba pa. Naniniwala ako na mas malaki pa ang mapapakinabang ng Pilipinas sa mga bansang ito. Sa investment, sa tourism, sa pakikipagkalakalan, sa edukasyon, at sa trabaho at iba pa. Mas naniniwala ako na mas malaking pakinabang natin sa kanila kumpara sa napakinabang natin sa China. Kung ako ang tatanungin nyo, mas malaki pa po yata ang napakinabang ng China sa atin nung panahon ni PRRD. Sa dami ba naman ng pogo nila dito? Yung iba nga, hindi daw nagbabayad ng buwis. No? Hindi po makikipagkalakalan sa atin ng China at hindi makikipag-negosyo kung hindi sila ang mas makikinabang. Yan po ang observation ko sa kanila. No? Kaya naman nung panahon, ulitin ko, nung panahon po ni Pinoy, nung tayo dikit sa Amerika, sa Japan, we were rising tiger of Asia. Nung panahon ni PRRD, eto, na tayo dikit sa China, pero ito po yung naging assessment sa atin. And hopefully ngayon, panahon ni PBBM, bumalik tayo sa pagiging rising tiger of Asia. So para sa akin, sablay yung sinasabi ni Harry Roque na malaki ang pakinabang natin sa China. Maaaring may pakinabang tayo, pero sa tingin ko, mas malaki yung pakinabang nila sa atin. Kaya doon na lang tayo dumikit sa mga bansang talagang natutulungan tayo sa anumang aspeto.
Hindi ko nga maintindihan itong mga to na bakit lagi na lang pro-China ang narrative. Na minsan, nagiging anti-Pilipino na ang sinasabi nila. Bakit kaya sila ganyan? Yung iba pang mga kakubol nila ay nagpapa-interview, no? Mga dating mataas na opisyal, mga dating pinuno ng Pilipinas, nagpapa-interview sa mga Chinese reporter ng Global Times na nagpapakalat ng propaganda ng China. Saan ka nakakita, mga kababayan? Eto, I'm not sure kung ibahagi ko na sa inyo ito. Matapos po ang kick-off ng Balikatan Exercises 2024, nagkaroon ng statement ng China. Sabi, China committed to friendly talks on maritime disputes. Ayan, sila mismo sinasabi nila, committed sila sa friendly talk. Pero puro friendly talk sila. Pero ang ginagawa naman nila, harassment, bullying, pananakot, no? Pero ito po ay nagpapakita na sila ay nagkakaroon din po ng takot sa sarili nila. Nung nakita nila na may ganitong kalaking balikatan exercises ang Pilipinas kasama ang malalaking bansa, yan po ay sinyales na sila ay tiklo din. Kahit China, ayaw ng gera. Kahit China, gusto ng friendly talks. Yun nga lang, tuso sila. Sinasabi nila friendly talks, pero nanghaharas sila, no? Pero hanggang doon lang po ang kaya nilang gawin. Hindi nila kakayaning magpaputok at makipaggera dahil sila po talaga ang matatalo dito. Mawawala ang pinaghirapan nila sa ekonomiya ng mahabang panahon at buong mundo kukondinahin sila. At buong mundo, naniniwala ako, halos buong mundo makakalaban nila dito. Kaya huwag tayong maniwala sa fear-mongering at war-mongering na ginagawa ng mga DDS. So, ito ay sa palagay ko'y takutan. Hanggang takutan lamang ito, no? At kung tayo po'y magpapatakot at mag-give in or mag-give up, nanalo sila. Kasi, papabayaan na natin ang mga teritoryo natin at claim dahil natakot tayo. Kaya wag po tayo magpapatakot sa ginagawa ng China hanggang pananakot lamang sila. Ganon din ang ginagawa ng mga DDS. Ina-amplify nila ang mga pro-China narrative at saka mga war-mongering, fear-mongering narrative. Pero kailan po ba nagkagera? Ang tagal na nilang kumukuda ng ganyan. Ang sinasabi pa nila, Ukraine, Israel, ibang sitwasyon po yon. Iba po ang nangyari noon. Iba po ang nangyari doon. Kaya hindi pwedeng gamitin yon na sasabihin na maaari tayong mapagaya sa Ukraine. Sa katunayan, sa mga nababalitaan ko, nananalo ang Ukraine. At kita nyo naman, Russia, napakalaking military nation na yan. Pero hirap na hirap sila sa Ukraine. Ganon din po ang mangyayari sa China kapag sila ay nagpapatok. Mahihirapan sila at maaari sila ang matalo. Marami silang makakalaban dito. Iba rin po ang sitwasyon sa Israel. Kaya wag po tayong maniwala sa mga puda ng mga DDS. Naniniwala ako na ang Pangulo natin ay hindi tayo isasabak sa gera. Hindi niya tayo ipapahamak. Kaya dapat po natin siyang suportahan sa kanyang polisiya na nag-a-assert, no? Na nagbabantay at sinisiguradong hindi tayo mawawala ng teritoryo at ng claim natin dyan sa West Philippine Sea ay ma-assert natin at ma-solidify. Kailangan po natin suportahan ng gobyerno at huwag po nating paniwalaan at i-dismiss natin ang panggugurgur at panlilinlang ng kung sino-sinong grupo dyan na hindi maka-Pilipino or natakot na, no, sa ginagawang psychological warfare ng China. Kaya sila nagiging instrumento sa pananakot ng China sa ating mga Pilipino. At uulitin ko po, mas malaki po ang pakinabang natin sa Japan at sa Amerika kahit balikan pa po natin ang history, no? Sa akin palagay, China po ang nakikinabang sa atin. Kaya hindi po end of the world sa Pilipinas kung hindi man makipagnegosyo sa atin ng China. Kung hindi man nila papuntahin ang kanilang mga turista dito sa bansa, hindi po katapusan ng mundo ng Pilipinas. Marami pang bansa sa mundo na pwede tayo makipagkalakalan at makipagpalitan ng turista. Kaya nga po mga kababayan, dapat po unahin po nating bisitahin ang ating mga tourist destination sa bansa para matulungan po natin ang ating gobyerno, ang ating bansa na umunlad ng ekonomiya at turismo, no? Dito muna tayo maggala, no? At maglibot-libot sa ating bansa bago sa ibang bansa nang tayo makatulong sa bansa natin, mapaunlad natin ang bansa natin. Again, it's not the end of the world for the Philippines kung hindi man magpadala ng turista ang China dito. Kung hindi man sila kumuha ng ating mga mangga or saging, hindi katapusan ng Pilipinas. Maraming bansa na tayo pwedeng makapagkalakalan na mas makakatulong sa atin. So, wag po tayong matakot kung ayawan tayo ng China. Dahil again, sa akin pong palagay, mas nakikinabang po sila sa atin, no? Yun lamang mga kababayan. Sana po, unahin natin ang Pilipinas, suportahan po natin ang mga Pilipino, ang ating bansa. Huwag po tayong maniwala sa mga grupo o mga tao na nagkakalat ng warmongering, fearmongering at mga pro-China narrative, no? Mas mahalin natin ang Pilipinas at ang kapwa natin mga Pilipino. Tulungan po nating umunlad ang bansa natin, magtrabaho po tayo, maging masipag at maging mabuting Pilipino.
Magtulong-tulong po tayo na iangat ang bansa natin. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang iba dyan na may pangsariling interes na sila na rin mismo ang nagiging dahilan kung bakit nape-prevent ang paglago ng ekonomiya ng bansa at pag-unlad ng bansa natin. Huwag po natin silang hayaang magtagumpay. Ipahiya po natin ang mga taong nanggugurgur at wala nang ginawa kundi maging negatron at wala nang ginawa kundi manghila pababa, no? Ipahiya po natin sila sa pamamagitan ng pagsigurado na ang bansa natin ay magtatagumpay at magiging maunlad na bansa. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po ay malike nyo ang video natin at makapagbahagi kayo ng inyong opinion sa comment section at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.